Hello, all signs. Ito na po yung gabay ninyo for April 1 to 7. Kamusta naman ng lahat? Sana ay okay. Tandaan nyo guys maraming gumagaya po sa page ko. Kapag meron na una na mag-message sa inyo, mag-add friend, hindi po ako yun. Kaya yung mga interesado po sa private readings, kayo po mismo yung magsasadya sa official na official page ko. Kayo po mismo yung mag-message kasi hindi po ako mauunang mag-message sa inyo, okay? At maraming salamat po sa pag-drop by kung matagal na po kayo dito or bago man. Don't forget to subscribe, like or follow. Yan, start kay Aries. April 1 to 7, Aries. Hanged Man. Oh. So, mukhang pwede ba sa inyo dito kapusin kayo sa budget, sa pera? Yung iba dito, kung mag-a-apply kayo, baka hindi kayo matanggap. Or basta pwedeng magkaroon ng rejection. Or breakup yung iba, away or breakup, or may mag-walkout, may aalis. Pero nakikita ko, hindi hahabulin. Halimbawa, ikaw, nag-walkout ka dito sa person mo, basta kung sino man sa inyo. Hindi ka hahabulin nito or hindi mo siya hahabulin. Parang katwiran ng isa dito nagkaroon siya ng realization ba, di ko to kawalan mo to. Okay? Parang ganun May pagka-perfectionist kasi siguro yung issue dito. Oo, may pagka-perfectionist or may pagka-manipulative yung person na nakaka-deal mo. At work man yan, at home, or sa romantic connection. Meron ditong mababaw yung mga rason niya, yung mga palusot niya, or mababaw yung reasons niya. Merong parang insecure, jealous kind of energy. Oo. May rejection, okay? Rejection, breakup, quarrel. Pagdating naman sa love life, yan, love life pa rin to. Pwede may kalaban, kaagaw, or tukso sa paligid mo, sa paligid ni person. Someone here is watching or stalking you, whether this is your energy ni person mo, pwede rin may panggagaslight. So, yan yung mga na-pick up kong energies. Pagdating sa signs, Taurus, Sagittarius, nadidigayo. Taurus, Sagittarius, and malakas na energy ng Taurus. Taurus, ito na yung gabay mo. April 1 to 7. Pero lahat naman na readings ko rito ay timeless. Kaya kahit kailan yan mapanood. Meron dito Cancer energy. Tsaka Sagittarius energy. Wow! Partnership or marriage or engagement. Yanda. Meron ditong pag-join ng dalawang parties or dalawang person, no? Like romantic man ito or business partnership. Andyan yung union, hindi ko alam kung paano ba to, magpapakasal na ba to or magsasama na sa isang bubong, hindi ko alam, magpapamilya or magiging magjowa pa lang, depende yan sa inyo. Nangangamoy kasal to. Kung hindi mo pa to nami-meet, this is a potential na the one para sa iyo, Taurus. Kung wala ka pang the one.
Pwede mo siyang mamimit sa isang sa coffee shop. Oo. Pwedeng friendship na na-develop or made-develop pa lang kung mangyayari pa lang to. This is long term na commitment or loyal na loyal partner. Ayan meron ditong mutual feelings sa inyo nitong person na to. Iba dito bagong partner. Kung nakipag-break man kayo or hindi pa ay nagkakajowa, pwedeng new person. Itong person daw na ito is pwedeng Cancer. Emotionally balanced siya, kind-hearted, understanding, intuitive din siya. May pagka-psychic, may pagka ibig sabihin this person alam niya yung kumbaga mataas ang EQ. Minsan kahit hindi ka na magsabi diyan sa person na yan, nababasa ka niya or nafe-feel. Alam niya naiintindihan ka na niya agad. Ganun yung maganda yung emotional connection ninyo. Okay, so ayusin mo daw, ano ba dapat yung mga unahin mo, ano ba talaga yung mga priorities mo. Yung iba dito, kung hindi ninyo kaya yung trabaho, huwag nyo akuin lahat, no? Hayaan yung tulungan kayo or kailangan mag-assign kayo ng i-assign ninyo kanya-kanyang trabaho dito, hindi pwedeng ikaw lahat. Or kung sobrang dami ng trabaho na overwhelm ka, kailangan mong unahin ano yung dapat bigyan mo ng priority muna. Okay? Gemini, tunay gabay mo April 1 to 7, pero timeless reading din to kahit kailan mo to mapanood. Panoorin mo na lang yung pinaka-umpisa ng video, Gemini, or intro kung interesado sa private readings ko. Capricorn energy, Aquarius. Abusive tong person na nakaka-deal mo. Sino man to? Sa romantic man ito or hindi merong abusado. If this is a jowa, romantic connection, toxic itong ninyo, codependency siguro. Or toxic tong si person mo, or toxic kayo pareho sa isa't isa. Pwedeng iba nakakaranas kay physical or emotional abuse dito sa person na nakaka-deal ninyo. Meron ditong panibagong simula para sa iyo, Gemini. Ayan, may new chapter, new experience, new environment na pwede mong i-explore. Andyan yung opportunity paparating sa iyo. May magandang potential dito naghihintay sa iyo with the 4 of coins reversed. Sinasabi dito is less is more. So you need to reevaluate daw your priorities. Yung iba dito huwag kayo masyadong materialistic, no? Basta meron dito mga bagay na kailangan bawas-bawasan, simplihan na lang, basic na lang, minimalist na lang yung mas mag-work dito. Or may mga bagay ka na kailangan ng i-let go, Gemini. Sa love life mo, may napipintong separation para sa iba sa inyo dito. Itong separation na to doesn't always mean na break up na talaga. Pwedeng yung iba time apart lang. Hindi ko alam kung may sitwasyon na kailangan nyo munang dumistansya sa isa't isa, or hindi ko alam kung LDR ba kayo or may pagta-travel na pwedeng ma-miss nyo isa't isa or malayo kayo pansamantala. Pero pwedeng iba talaga separation. Okay? Para dun sa mga hiwalay, hindi kayo magkasama,
Pwedeng namimiss mo siya or namimiss ka niya, or this person is thinking of you, or ikaw yung nag-iisip sa kanya. Meron din ditong person na kung sino man sa inyo, meron siyang mga hinahide sa sarili niya, or may mga ginagawa siya na tinatago niya, sinisikreto niya sa inyo. Meron din ditong pagpapanggap or panggagaslight. Yan. Cancer, gabay mo for April 1 to 7. Pero timeless reading to, kahit kailan mo to mapanood. Kung interesado ka sa private reading ko, Cancer, tignan mo na lang yung pinaka-umpisa nitong video. Nandun lahat ng detalye. Chariot is Cancer energy. Pwede rin may Scorpio energy dito with the Priestess. Meron ka ring solar eclipse. Timing card dito. So, mga 6 na buwan. Ito ay pagbabago or improvement sa sitwasyon mo, Cancer. Pwede rin naman may kinalaman sa panibagong simula. Yung period na yan ng 6 na buwan. Starting from now. May mga may mga obstacles kang kakaharapin itong mga petsa na to, or sa period niyang 6 na buwan na yan, or itong April 1 to 7 with the Chariot reversed. Ang daming parang ang daming kontra sa gabal dito sa goal mo, or sa kung ano man tong gagawin mo, sa gusto mong mangyari. May disconnection with the High Priestess, may katahimikan, secrets or isolation. Pwedeng walang usap-usap, o walang ang tawag dito, yung period ng pakiramdaman, silent, no? Silent treatment. Whether sa romantic yan or hindi. Sa love life mo, yung iba dito single. Oo. Mas pinipili nyo maging single sa ngayon. Mas masaya na kayo ng ganyan kaysa masakit yung ulo ninyo na may jowa kayo. Or hindi ko alam kung hindi pa kayo nagkakajowa, or nagkajowa na kayo before or recent, pero sa ngayon ay single kayo, hindi ko alam. Oo, mas gusto nyo maging single kayo, detached from this person. Meron man kayong karelasyon, wala. Nagsiset kayo ng boundaries ninyo. Ayaw, kumbaga, siguro iba sa inyo, nagkaroon kayo ng hindi magandang past, wherein nagkaroon kayo ng karelasyon na narcissist, or kung meron man kayong karelasyon ngayon na ganon, or yung tipong parang ginamit lang kayo ng person. So ngayon, nag-up na kayo ng ninyo, ng pader ninyo, ng boundaries ninyo. Okay? Leo, gabay mo April 1 to 7, pero timeless reading din naman to Leo kahit lumipas yung mga petsang binanggit ko. Kung interesado ka sa private reading ko, panoorin mo na lang yung intro ko sa pinakaumpisa nitong video, nandun lahat ng details. Scorpio, Cancer, Capricorn, energy. Yung mga meron dito sa cards mo. Wow, daming possibilities ang maaaring dumaan sa'yo itong April 1 to 7. May mga possibilities. Kaya lang ikaw yung parang unsure dito, o mag-aalangan or magulo isip, hindi ko alam. Meron kasing period ng confusion dito para sa iba sa inyo. Yung iba, nagkakaroon kayo ng issues pagdating sa codependency, or yung hindi unhealthy attachment sa isang tao, or kung sino man yung tao, nakakadin nyo, romantic man yan or hindi. Energy ng tao na helpless pag wala yung isa, palaasa, hilingi. Ayan. Takot or hindi kaya mag-isa itong tao na to.
Meron ka Wheel of Fortune dito. Wow! So, andyan talaga yung swerte, yung possibilities for you, at mukhang umiikot na yung ruleta ng kapalaran, Leo. So, magpapalit na yung kalagayan mo. Kung galing ka sa mabuti, sa minamalas or hindi okay na sitwasyon, papunta na siya sa mabuti. Vice versa naman yung iba. Pwedeng, bilog yan eh. No? So, pwedeng kung galing ka sa okay, mukhang aalati naman yung iba dito. Pero this is upright. It's more on mas bebenasin ka. It's more on mas maganda yung takbo ng kapalaran mo dito sa upright na ito. Okay? At merong dyan swerte. Sabi ko na nga, kaya siguro meron kang hindi lang isa yung mo dito eh. Hindi lang isa yung darating sa yung opportunity. Love life mo naman, Leo, you have twin flame. So, pwede daw twin flame mo itong person na to. Kung meron ka mang kakonect ngayon. Or yung iba dito is parang magiging magkasama kayo or pagtatagpo, pagkikita. Pagtatagpuin kayo ng tadhana. Ayan, Wheel of Fortune, twin flame. So, ito ay nakatadhana na ma-meet mo, itong person na to. Kung hindi mo pa to na-meet, Leo, yun lang yung masasabi ko dito sa twin flame card mo, tsaka Wheel of Fortune. So, nakikita ko dito is panibagong cycle with the Wheel of Fortune. Pwedeng nag-a-apply yan sa iyong career or sa love life mo. Basta, ito yung perfect timing eh. This is fate or mga maswerteng pagbabago para sa iyo, opportunity. This is divinely timed with the clock card, no? So, lumilitaw talaga tong tatlong cards mo pagdating sa love life mo. Ito ay tadhana. Kapalaran mo talagang, kapalaran na mag-push yung landas ninyo nito. Yung iba dito, pwedeng pwedeng, hindi ko masabi kung itong April 1 to 7, pero merong specific na timing, may divine timing na gumagana dito eh. Pero maliwanag din yung cycles, no? Ayan, oh. May cycles ka rin dito. Binanggit ko rin kanina dito. Or merong situation dito sa love life mo na kailangan maging patient. Kailangan pa maghintay. Need time, takes time. Ayan, yung mga bagay na magte-take pa ng time, okay? Virgo, ito na yung gabay mo. April 1 to 7. Pero ito ay timeless reading din naman, Virgo, kahit kailan mo ito mapanood. Kung interesado ka sa private reading ko, panoorin mo nila yung pinaka-intro ko doon, yung pinaka-umpisan doon lahat ng detalye. Or tignan nyo rin, basahin nyo rin yung mga nakasulat sa screen or sa description. Wow, the Sun card! Ganda! Pwede may Pisces, Virgo, or Leo energy dito. Sa sitwasyon mo. Sun card is a yes card, the Virgo. So, this is a confirmation. Kung may katanungan ka man, kung may hinihintay kang sign, no, ibig sabihin yan ay big yes. Wow, ang ganda. May abundance, may happiness. Alam naman natin, Sun card, lahat ng positibo nandyan eh. Lagi ko nga sinasabi, all is well with the Sun card. So, yung iba, kung nag-expect kayo ng healing, yan na rin yun. Kung nag-expect kayo ng kaliwanagan, yan na rin yun. Kasi araw na, alam naman natin, araw ay source na liwanag. No? Araw is also responsible for growth. Yan yung nagbibigay ng buhay sa lahat eh. Yan yung pinaka-sentro eh. So, nakikita ko this is a malakas na source if ever. Kung ano man yung ibig sabihin na source na yan para sa'yo, Virgo. O pwedeng iba dito, source ng income or source ng happiness mo, inspirasyon mo, yung mga ganun. Or doon ka humuhugot ng lakas. No? Parang, ito ay something na pinaghuhugutan mo eh. Positive eh.
Yung iba dito, magkakaroon na kayo ng freedom. This is also about happiness, success. So, ito na nga, yung rewards ng iyong labor, Virgo. Paparating na, anihin mo na yan. Kaya ka may abundance ka rito, may fulfillment ka, may success ka rin. Ano man tong pinagpaguran mo, pinagsipagan mo, yan yung aalihin mo. Maganda, kasi sun card, tapos 9 of coins. Meron ka pa 9 of cups? O, ano pa ba? Wala ka nang ibang hihilingin pa, Virgo. Parang kompleto na to eh. Ayan o. Completely kontento ka na. Emotional fulfillment. O, pwedeng itong iba. Wish come true. Talagang sobrang sarap ng pairamdam mo, kompleto, happy, satisfied. Yan yung mga energies maganda. Pagdating nga lang sa love life mo, Virgo, ano ba to? May energy ng tumatakas or tinakasan. Ayan no. Parang nasa marathon lang, oh. Pinaglihiba sa takbuhan tong person mo, o baka naman ikaw to, ha? Hindi ko alam sa inyo. Okay, yung iba dito, pwedeng single pa lang kayo. Ayaw nyo na commitment. That's why may runner. Or ito, pwedeng yung person na nakakadil mo. Pagka nakakaamoy na ng commitment, pwedeng, alam mo yon, nag-i-eskapo na, o tumatakbo na, nawawala. O, pwedeng ganun, ha. So, hindi ko masabi. Bahala na kayong mag-connect-connect yan. Alin dyan yung energy ninyo. Basta, kung ikaw to, ibig sabihin, pwedeng basta kung sino man sa inyo, yung isa dito happily single, ayaw muna, umiiwas sa commitment, ayaw muna ng mga attachment na ganun. Or pwedeng may kakonect ka, kaya lang tinakbuhan ka, or alam mo na, umiiwas. Yan. Okay? Kung ayaw niyan pang magpatali. Libra. Gabay mo, Libra, April 1 to 7. Pero timeless reading din to kahit kailan mo ito mapanood. Panoorin mo na lang yung pinaka-umpisa, intro, Libra. Kung interesado ka sa private reading ko, nandun lahat detail. Or tignan mo yung nasa screen or sa description itong video. Wow, Wheel of Fortune, Libra. Swerte is waving. Opportunity is waving. Magandang pagbabago is waving. Ito yung perfect timing, Libra. Kung naghihintay ka ng ng go signal, ito yun. Nandito yung expansion, nandito yung opportunities, nandito yung swerte para sa iyo. Ito na rin yung good time kung may mga gusto kayong baguhin, no? Ito yun. Pwedeng may panibago ring cycle or chapter para sa Libra. Okay, cycle. Kahit naman hindi masyadong seryoso yung ibig sabihin ng cycle na yun. Depende anong cycle yan magsisimula uli para sa inyo. Okay. Ito na nga yung decisive moment, Libra. Sabi ko nga, ito na yung signal mo kung yan yung inaabangan mo. At pwedeng may Capricorn energy dito. Kapareho mong air signs, Gemini, Libra, Aquarius, or ayan, Capricorn again. Dalawang cards yung nagsasabi ng Capricorn. Wow, Libra, kung gusto mo lumipat ng company or magpalit ng linya, career, eto yung perfect moment, Libra, na mag-apply ka or lumipat ka or tanggapin mo yung offer kung meron alam mo yun, kung mag-over the bakod ka sa ibang company, eto na yun eh. So, nakikita ko, mas maganda siguro yung offer doon or masiswertihin ka doon kung lilipat ka doon, kung ano man yung paglilipat na yan at kung saan man yan, may kinalaman man yan sa job mo or hindi. Okay, you have the Ace of Swords, Libra. Kung meron kang mahirap na sitwasyon pagdadaanan, Ace of Swords is about breakthrough. So, alam na natin na kahit gaano kahirap yan, magsasucceed ka pa rin. Makakahanap ka pa rin ng diskarte mo dito, masusolusyonan. Okay? At yung mga naghihintay nga ng confirmation, sagot, this is a yes card. Dalawa to, Wheel of Fortune, Ace of Swords. Kung meron mang mga bagay na need ng clarity, eto yun. Okay? Meron talagang something about
decision making, Libre. Napaka-importante nitong timing na to na magdidesisyon ka. Dalawang cards mo yung nagsasabi dito. Pwede rin Ace of Swords is about communication. Ito yung mga importanteng negosasyon, pakikipag-usap. Pwede rin itong yung mga tumatakbo sa isip mo, mga new ideas, yung vision, goals, no? Pero Ace of Swords reveals the truth. Kaya kung naghihintay ka ng kasagutan, confirmation, revelation, ito rin yun. At hindi lang ito something na may kinalaman sa pagdi-decide. Kailangan mo rin mag-take action, by the way. With the Ace of Swords at saka dito sa Wheel of Fortune mo, yun yung nafe-feel ko. Pagdating sa yung love life naman, nako. Hindi ko alam kung may taong na-obsess dito. Bahala ka na ha kung anong kaninong energy ito. Kasi hindi ko alam naman yung katotohanan o nangyayari sa inyo ni person mo at hindi po ako psychic. Basta sinasabi ng card mo may obsess dito. Ayaw nitong tao na to na mawala ka sa buhay niya kung siya yung obsessed sa'yo. Pero may pagka-possessive siya eh. Gusto kanya itali lang sa kanya. May pagka-controlling siya. Or pwedeng itong person mo is may addiction issues, kung ano man kinaka-addikan nito, sugal man yan, karera, or substances, o alcohol, hindi ko alam, or hindi ko alam. Or pwedeng addict siya sa'yo. Addict sa'yo, o diba, parang ganun. Kasi nga, obsessed eh. May mga bagay na paulit-ulit dito, cycles, no? With the cassette card, tsaka sa Wheel of Fortune mo. Parang ang hirap pakisamahan or ano ba to? Paano ko ba sasabihin? Ang hirap paliwanagan or pakisamahan or ma-convince itong person mo. Merong something sa kanya na outdated na pero ipinipilit niya. Yung mindset niya ba, paikot-ikot na lang kayo. Siguro may mga issues tong tao na to or may mga pinagtatalon kayo na paulit-ulit. Exhausting para sa'yo. Okay? Scorpio. Ito na yung gabay mo, April 1 to 7, pero timeless reading to Scorpio kahit kailan mo ito mapanood. Kung interesado ka sa private reading ko, lahat ng detalye nasa unahan sa pinaka-umpisa or intro nitong video or sa description or sa screen. Tignan nyo na yung mga nakalagay dyan. Judgment, Queen of Coins, Vernal Equinox. Mga signs na meron dito, pwede may Libra, pwede rin naman may Taurus dito sa sitwasyon. Hindi ako psychic guys ha, kayo na ba lang mag-connect-connect kung energy nito, energy ng mga taong nakakadil nyo dito sa sitwasyon na to, romantic man ito or hindi. Baliktad nga pala yung judgment mo. Meron ding timing dito, in a few days daw, Scorpio, hindi ko alam kung tungkol saan to. Pero feeling ko lang, kung kinakailangan mong gumawa ng paraan, kumilos, ito yung tinutukoy ng vernal equinox para sa'yo. Or kung kailangan mong mag-start, kasi parang may sisimulan ka eh. Kumbaga, panahon na. In a few days. Okay? Tandaan mo na lang yung timing na yan. Baka mamaya tumugma yan. Pagdating dito sa judgment card mo, napaka-indecisive mo. Oo. Yung iba sa inyo dito, puro kayo nega-nega. Negative self-talk. Negative mindset. Mahirap to na hindi ka makapag-decide. Kaya pala, meron something dito na hindi mo na dapat ipagpaliban at parang ultimatum mo dito, deadline mo, a few days. Kailangan makapag-decide ka na. Hindi na pwede yung pabago-bago yung isip mo, hindi na pwede yung hindi mo alam, unsure ka, no? Hindi pwede. Okay? Yun lang yung nafe-feel ko rito.
Meron ditong pwedeng may matigas ulo dito sa judgment card eh. Alam mo yung taong hanggang ngayon yung mindset niya hindi nag-e-evolve. Alam mo yun, kumbaga alam mo yung tao na hindi pa nauumpog sa katotohanan, ibig sabihin hindi pa siya evolved or hindi pa niya nare-realize until now. Yung dapat niya ma-realize. Pwedeng ganun. Or pwedeng this person is in denial. Ganun siya ka-stubborn. Pwede rin naman. With the Queen of Coins, this is Taurus energy. Pagiging organized, kailangan mong, Scorpio, pull yourself together. Kung ikaw to, mga tinutukoy dito na may mga issues, no? Kailangan mong maging organized, pagpaplano ito, at pag-i-implement, pag-i-execute. Hindi lang siya about pagpaplano. Kasi meron ditong something na kailangan mo nang magsimula at kumilos sa vernal equinox. So, i-consider mo itong mga binabanggit dito. Kasi kailangan mo maging practical. Hindi pwedeng, kung gusto mong ma-achieve to, itong prosperity, success, yun yung kailangan mong gawin. Okay? Pagdating naman sa love life mo, meron kang dragonfly tsaka abundance, diba? Sa love life mo naman may abundance. Wag kang nega-nega mag-isip, no? Ano sabi dito? Sa card mo rin, ayan, keep a positive mindset pagdating sa love life. Kasi kung ano yung iniisip mo, yun yung ma-attract mo. Kaya mas maganda i-manifest mo exactly what you want pagdating dito sa iyong love life. Okay? Yung iba dito, nasa process kayo ng healing or hindi pa kayo totally healed. At mukhang merong something na matutuklasan mo about this person. Merong something na mabibigyan ng kaliwanagan dito sa person mo or sa relationship ninyo. Okay? Sagittarius, kamusta? Ito na yung gabay mo, April 1 to 7, pero kahit lumipas yung mga petsa na binanggit ko, timeless reading naman to, reading natin. Kung gusto mo magpa-private reading, tingnan mo na lang yung nakasulat sa description, yung pinaka-intro sa umpisa. Mga signs na nasasagap ng cards, pwedeng may Pisces, Aquarius, at saka Aries. Meron ditong person na feeling empty or hindi buo yung loob niya. O pwedeng hindi masaya, hindi kontento. Meron ditong parang meron siyang something na kailangan punuan kasi meron siyang emptiness na nararamdaman. So halimbawa, feeling empty pagdating sa relationship, sa ibang bagay niya pinupunuan. Pwedeng iba nagiinom. Depende example ko lang yun. Hindi ko sinabing ganun. Exactly yung sitwasyon ninyo. Pero, meron something na hollow sa inyo na parang tinatry nyong punan na lang sa ibang bagay. Or pwede rin naman kung about relationship nyo yan, hindi ko rin alam. Meron ditong taong hindi makontento, hindi enough na energy. Pwede yung iba dito sasuccumb sa addiction, no? Sabi ko nga dahil merong something missing and pinupunan niya yung sa ibang bagay. So, nagpapaka-indulge na lang siya sa kung ano man yung pinag-i-indulgean niya na yan. Para lang makakope, para lang mapunan yung pagkukulang na yun, yung emptiness na yun. May pag-hold back. Kung nararanasan nyo yan, or hindi ko alam kung yung taong nakakadig mo ba yung nag-hold back, or ikaw.
Full card mo nga pala is baliktad. Pwedeng pagiging reckless, hindi nag-iisip. Pasok na lang ng pasok, banat ng banat, ano? So, ito ay pagiging impulsive, pagiging foolish, pagdating sa actions, tsaka sa, pagdidesisyon mo. Wow, with the Three of Wands, meron ditong expansion, manifesting, or big developments. Yung iba dito, pwedeng success pagdating sa pagta-travel, or pagle-level up pagdating sa career, sa business, or sa romantic connection. Parang may epiphany ka rito or tower moment sa love life mo. You have lightning. Shocking news, take note, Sagittarius. Mukhang masyashock ka dito sa malalaman mo tungkol dito sa person na to, or something na hindi nyo inaasahan na gagawin sa inyo ng person mo or mangyayari sa inyong dalawa. Pero meron ding kasamang energy ng transformation. Mala-tower nga. Mala-tower. Merong epiphany, realization. Healthy choices. Yung iba sa inyo, mas i-avoid ninyo by all means yung toxicity. Kung may karelasyon ka or wala, yung iba mas pipiliin nyo pang hindi maging toxic yung buhay ninyo by avoiding mga jowa, ayan, mga ganyan-ganyan. Siguro ayaw nyo muna. Mas nagpo-focus muna kayo sa sarili ninyo, o kung kinakailangan nyo ng self-care or healing. Ayan. Nakikita ko naman, yung iba dito, mas masaya pa nga kayo nang walang komplikasyon yung buhay ninyo dahil lang sa love life, no? So, yan. Capricorn, gabay mo April 1 to 7, pero timeless reading naman lahat ng readings ko dito kahit lumipas yung mga petsa na yan. As long as nakarating sa iyo itong reading na to. At kung interesado ka magpa-private reading sa akin, gusto mo mag-inquire, panoorin mo na lang yung pinaka-intro sa unahan. Andyan lahat ng detalye, or pwedeng inilagay ko sa description or sa comment section. Tignan nyo na lang. Signs na nasasagap ng cards dito sa sitwasyon mo, Gemini, Aries, tsaka Capricorn. Meron ditong energy na nag-aalangan. Oo. Pwedeng dito may mga plano pero parang pinut on hold muna yung plano. Sabi ko nga, nag-alangan eh. Ayan o. Instead na mag-take action, parang mas lalong nag-retaliate ito, mas lalong nag-back out, or ewan ko, nag-hesitate. Okay, yung iba naman dito, napaka impatient netong tao na nakaka-deal ninyo, or hindi ko alam kung energy nyo ba yan. Meron ng energy dito nang hindi na makapaghintay. Or pwedeng, alam mo yun, padalos-dalos sa kilos. O, impulsive energy. Hindi ko alam kung impulsive buying yan, or any kind ng action na impulsive. O ano man yan. Pwedeng si Gemini. Restless, yung iba dito. Restless yung energy, or yung person na yan, hindi ko alam. Pagka, walang preno yun, walang preno. Wala siyang preno sa mga bagay, like, yung bunganga niya, yung energy niya, restless siya, impatient siya, impulsive, basta. Or paggastos, hindi ko alam eh. Sa Wheel of Fortune mo nga lang, baliktad. So, hindi ito yung big break or maswerteng pagkakataon para sa iyo, Capricorn. Sabihin na natin, may mga dito.
May mga sablay or lessons na matututunan. O pwedeng inaalat ka kasi baliktad yung ano mo. Ayan, may mga challenges. No? Inaalat. Kiso na rin pagdating sa love life tsaka lightning. Lightning is parang tower moment na darating sa inyo o sa'yo. Kung ano man itong mga dapat ng tanggapin, i-release, baguhin. Siguro yun yung mga marirealize mo. Pagdating dyan sa lightning na yan, merong shocking news para sa'yo. Or biglang pagbabago. Basta, surprise na lang yan. Okay, yung iba dito, masyasya kayo sa matutuklasan ninyo kasi pwedeng merong one night stand dito or may mga iba pang taong involved dito sa connection ninyo, Capricorn. Yan siguro yung shocking news. Okay. Aquarius, yan. Gabay mo, April 1 to 7, pero lahat naman ng reading ko dito ay timeless. Kaya kahit na lumipas doon sa petsang binanggit ko, valid pa rin itong reading na to. As long as nakarating to sa'yo. Kung gusto mo magpa-private reading, mag-inquire, panoorin mo na lang yung intro video, yung pinaka-umpisa, o tignan mo yung mga nakasulat sa description or comment section. May tower moment ka, meron kang Pisces energy, meron kang Aries or Scorpio, Taurus. Yun yung mga energies na nasasagap ng baraha mo. Sa love life mo, sige mamaya yan, punta muna tayo dito sa mga naunang energies. Wow! Meron kang marireceive. Either ikaw yung magbibigay dito or ikaw yung makaka-receive. No? Generous. Wow, generous itong person na to. Kung sino man to. Pwedeng galante talaga or bukod sa generous siya, galante siya magbigay. O baka may offer sa'yo, ano man ito, o regalo, basta something na ibibigay sa'yo. Generous ha, take note. This is parang give or take situation. Sabi ko nga, whether ikaw yung magbibigay or ikaw yung makaka-receive. Two-way dapat ito. Exchange ng energies. Yan. So, pwede rin itong pagtitrade, no? Para, kumbaga, kung gusto mong may mangyari, kailangan meron ka munang ilalabas. Alam mo yon? So, ito na nga yung tower moment, no? So, mukhang may panggulat dito. Kung ano man ito, this is pwedeng berya, out of the blue, hindi inaasahan na problema darating, o revelation na yan. Mukhang may mga discoveries dito, realization. O, yung iba dito, pwedeng hindi inaasahang paghihiwalay. O aberya pagdating sa pamilya o sa marriage, hindi ko alam Parang merong something dito na bigla na lang madi-disconnect kayo. Energy ng pagkakawatak-watak ito pagdating sa pamilya, or something na pwedeng makakasira sa harmony sa bahay, sa pamilya. Hindi ko alam kung ano yun. Sa love life ng iba dito, kung single ka, mukhang matagal pa bago mo mahanap yung the one mo. Pero ang masasabi ko lang dito may divine timing na gumagana rito, may clock card, at saka ayan kung meron mang paparating na tao sa buhay mo, ito ay unconditional love ang offer sa iyo nitong person na to. Okay? May mga bagay dito na panahon lang yung makakapagsabi, kailangan ng time pa, or pwedeng matagal pa bago tumating. Yan.
Pisces. Ito na yung gabay mo. April 1 to 7. Pero lahat na reading ko dito ay timeless Pisces. Kaya kahit lumipas yung mga pesang binanggit ko. As long as nakarating sa itong reading ko. Kung gusto mo naman magpa-private reading or mag-inquire, panoorin mo na lang yung nasa bungad, yung pinaka-intro ng video na to. Or tignan mo yung mga nakalagay sa description or sa comment section kung may nailagay ako. Meron kang Wheel of Fortune, kaya lang baliktad. Naku, baliktad din yung Page of Swords mo. 2 pages means communication or energy ng mas bata or energy ng immature. Kung may mga tao ka nakakadil na ganyan. Basta merong 2 ano dito, mas batang energy. Meron dito pwedeng estudyante o gustong matuto, mag-aaral, or pwedeng this is an indication ng opportunity na madagdagan pa yung kaalaman mo, yung skill mo. So, yung iba dito, meron kayong goals at nagwo-work hard kayo para dyan sa goal ninyo. Kayo ay diligent hanggang ma-achieve nyo yan. Ibig sabihin, masigasig kayo dyan hanggang hindi nyo tinitigilan at consistent kayo hanggang ma-achieve ninyo yung goal nyo na yan. Energy ng newbie, nagsisimula pa lang or meron kang sisimulan kasi malakas yung energy ng pages mo rito. Kaya lang, kung magsisimula kayo, may mga challenges kagad kayong kakaharapin or pwedeng hindi ganun ka-okay yung magiging kalagayan ng sitwasyon mo kasi baliktad yung Wheel of Fortune mo. Sabihin na natin na may mga pambungad kagad na challenges kahit na nagsisimula ka pa lang dito sa gusto mong simulan or sa ginagawa mo ngayon. Pwedeng hindi maswerte kasi baliktad. At kung nag-expect ka ng improvement or magagandang changes, mukhang hindi pa sa ngayon yon, Pisces. Meron ditong Page of Swords, Spy energy, or someone who is naninira, sarcastic, nagchichismis sa'yo, gumagawa ng kwento. Or binabaliktad yung kwento or kino-quote ka niya yung mga sinasabi mo, chinichika niya. Traitor energy, pwedeng ganun. Or nagbabad mouth sa'yo pag nakatalikod ka, parang ganyan. Sa love life mo naman, you have clock and self-indulgence. Timing ang ibig sabihin nito eh. Yung iba sa inyo, kailangan nyo pa ng time for healing. Pwedeng hindi pa kayo totally healed o itong person na nakakadil mo. Hindi ko alam kung sino sa inyo yan. Pwedeng iba sa inyo, single or mas pipiliin yung single hanggat hindi pa kayo okay. No, yung iba, siguro it will take time bago kayo uli pumasok sa relationship. Kasi mas magpo-focus kayo ngayon sa sa sarili ninyo paano nyo muna i-develop yung sarili ninyo, paano muna kayo maging stable or okay na. Mas pipiliin ninyo na mag-focus muna sa sarili ninyo sa ngayon. You have all the time in the world, Pisces. Pwedeng iba wala pang asungot sa buhay ninyo na pumapasok pagdating sa love life ha. Ayan. Yung iba baka matagal pa bago magjowa uli or mag-decide na magjowa or matagal pa bago uli may darating na bagong person. Ayan. So, all signs, maraming salamat for dropping by para manood ng reading ko. Don't forget to subscribe, like, follow. Take care, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.